Magandang tanghali po sa bawat isa. Tingnan mo yung katabi mo, gising ka na ba? Binitin sila ni Pastora Dayan tsaka ni Pastora Kikay eh. Parang ready nang tumulon dun sa likod eh. Gusto na nilang mag-agila. Para kasing hindi kompleto ang sem break camp pag walang gano'n, no? Yung nagtatatakbo. Ayun, so ngayon po ay magre-recap tayo ng camping natin last 2020. Sino po ba nakaalala na nun? Ayun, so ito po ay yung follow the anointing. Sabihin mo nga, follow the anointing. Yung pinaka-verse po natin nun ay sa 1 John chapter 2, verse 27. 1 John chapter 2, verse 27, ang sabi niya po dito ay, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na spirito na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kayo kailangang turuan pa ng iba, sapagkat ang banal na spirito ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya nga ng tinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Sabihin mo nga, follow the anointing. Sino po ba yung umattend dito nun? Ito yata yung pinakamatipid nating sem break camp. Di ba? Bakit? Sa cellphone. Tsaka sa church tayo, nag-camping. Kasi pandemic. Di ba? Bawal lang magpunta dito sa Pinyel. So, nag-camping po tayo sa cellphone, sa mga Zoom at saka Facebook. Pero alam niyo po, kung babalikan niyo yung camping na yon, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Hindi ba tayo, hindi, kayo po, pero ako parang, alam niyo po nung time na yon, sabihin mo nga, ang lakas mo naman sa Lord. Kasi kahit sa cellphone, pag nire-rewind mo yun, yung team song ni Richmond, naging team song na ang tagal-tagal, di ba? Pero marinig mo lang yung tugtog na yun, panoorin niyo po ulit yun, mararamdaman mo yung malakas na presensya ng Panginoon, in spite na nagkakagulo ang mundo. Yan po ay anointing ng Diyos. Sabi mong anointing. Para saan na ang anointing? Ang anointing po ang magdadala sa atin sa perpektong kalooban ng Diyos. Example po nito na binigay ay yung mga Israelita. Naalala niyo po yun, nung sila ay naglalakad sa disyerto, papunta sila sa Promised Land. Ang kailangan nilang gawin ay sundan yung pillars of clouds. Pagka-araw, kasi disyerto yun, mainit, meron silang malaking ulap na nangunguna sa kanila. At pag umandar yung ulap na yun, kailangan nilang sumunod. Pagkagabi naman, ito ay nagiging apoy kasi nga disyerto yun, malamig, sobrang malamig. Ngayon, minsan po, itong presensya ng Panginoon na yun, kailangan nilang sundan yan kasi minsan titigil yun, minsan araw lang sa isang lugar, minsan naman linggo, minsan naman taon na nakastay. At kailangan nilang sundan yun kasi hindi ka pwedeng papatay-patay, tinawagin katabi mo. Galaw-galaw. Kasi may pinapagawa ang Diyos sa kanila. Kasi kung tutulog-tulog sila, ay naantok pa ako, maiiwan ka papunta sa Promised Land. Ngayon, ang isang pinaalala po sa atin, ang anointing po ang pinakamalinis na bagay sa mundo. Purest. Pure. Pinakamalinis yan. At alam niyo po, hindi yan idadapon ng Diyos sa isang tao na wala siyang plano. Alam niyo po, imagine niyo po isang example po sa atin, ito yung baso. Sino po bang nauuhaw ngayon? Kakauhaw no? Imagine niyo po, merong baso dyan, tapos merong yelo. Tapos binuhusan mo ng Wilkins na tubig. Nagpapawis-pawis na yung tubig, yung baso. Pero nahulugan ng malaking bangaw. Iinumin mo pa ba? Walang nakatingin. Hindi na. Hindi mo pwedeng inumin yan. Bakit? Sobrang daming mikrobyo niyang bangaw na yan. Dumapo yan sa katabi mo. Hindi, joke lang. Joke lang. Gising pa ba kayo? Hindi.
Ibig sabihin, kahit pa gaano kalinis yan, kung may dumi na yan, hindi mo na yan iinumin. Madumi na yan. Ngayon, alam niyo po, ang anointing, hindi yan ididikit ng Diyos. Purest. Hindi yan ididikit sa'yo kung meron kang karumihan. Ngayon, para saan po ba ang anointing? Sabihin natin, para saan ang anointing? Merong 3 bagay na sinabi sa atin kung para saan ang anointing. Number 1, appointment. So, naalala po ba natin? Recap na lang to. Number 1, appointment. May assignment. Kaya ka a-anointa ng Diyos, kaya niya mararamdaman ang presensya ng Panginoon kasi may ipapagawa siya sa iyo. Sabihin mo nga, maipapagawa ang Diyos sa akin. Kung titinan po natin sa Bible, may mga tao doon na example ng mga pinili ng Panginoon na mga tao tulad ni Moises, ni David. Yung mga yan, pinili niya kasi may ipapagawa ang Panginoon sa kanila. Pero yan po, may choice ka. Sabihin mo, may choice ako. At para magamit ka ng Panginoon, kailangan mo mag-respond sa pagkatawag na yun. Ano na ulit yung number 1? Appointment, assignment. Alam niyo po, hindi kayo dadalhin ng Panginoon sa lugar na to. Hindi mo mararamdaman ang presensya niya kung wala siyang plano sa'yo. Ayusin ko po yung sentence ko. Kaya ka dinala ng Diyos ngayon dito. Kaya ka nandito sa 2023 Believers Camp at nararamdaman mo ang presensya niya kasi pinili ka niyang nandito. Ano po sino ba ditong may anak? Si Richmond. Hindi, kasi ako meron po akong anak, si Pauline, nandun sa likod. Alam niyo po, hindi ako basta-basta mamimili ng tao na iiwanan ko siya. Iwanan ko siya dyan, bahala ka magbantay sa kanya. Hindi ako basta-basta mamimili. Pwede ba yun? May dumaan lang sa harapan ko na ako na lang magbabantay dyan. Bibigay ko siya doon, anak ko, ibibigay ko doon nang hindi ko kilala. Ay, hindi po. Mamimili ako ng tao na bibilinan ko. Yung meron akong, yung may tiwala ako, yung kakilala ko. At alam niyo po, isang pribilehiyo na nararamdaman mo yung presensya ng Diyos, yung anointing niya, kasi pinipili ka niyang maglingkod sa Kanya. Tandaan po natin yan. At yun nga, may mga bagay kasi siyang ipagkakatiwala sa'yo na ikaw lang ang makakagawa. Pero, kailangan mong mag-respond sa calling na yun. Number 2 po, sabi natin, number 1 is appointment, assignment. Number 2, ability. Sabi mo nga, ability. Bibigyan ka ng Lord ng talino, pabor, proteksyon, kalakasan na magawa yung mga bagay na ipapagawa niya sa'yo kasi pinili ka niya. Tandaan po natin yan. Yung mga bagay na minention sa atin, completely outfitted, fully supplied, fully furnished, decked out, equipped. Kasi bibigyan ka niya ng ability kasi siya nga ang namili sa'yo. Siya ang magbaback up sa'yo. Example po nito, naalala po natin si David. Diba? Inanointan siya. Sino po ba si David? Siya yung hari ng Israel. Diba? Pero nung una yun, nagsimula yun, inanointan siya, at ang ina-anointan po ng Diyos, hindi yan nakabase sa itsura. Diba? Naalala niyo no, ina-anointan siya, hinahanap yung, inanointan yung mga panganay, pangalawa, pangatlo, yung mga iba niyang kapatid. Pero nung bandang huli, hinahanap siya, meron ka pang isang anak. Sinasabi ni Samuel kay Jesse, meron ka pang isang anak, ay meron ka pang ibang anak. Lahat na ba sila nandito? Ang sabi nung tatay, andun si David, nasa pastulan. Ano yun? Amoy tupa, kasi nagpapastol, di ba? Alam naman na amoy ref. Ano siya? Amoy tupa, tapos maitim. Sabi niya, hindi siguro siya yung top of the choice ng tatay. Pero alam niyo po, siya ang pinili ng Diyos. At kung titinan po natin yung storya ni David, nung inanointan siya ng Panginoon, natalo niya si Goliath. Sino ba si Goliath? Hindi yung katabi mo.
Busog lang yan. Kasi eat all you can yata yung rice. Hindi. Hindi yan. Si Goliath po yung higante yan ng isang sanay na mandirigma. Siya ang pinakamagaling sa lahi na yun. At sabi niya, siya yung nangungutya, di ba, sa lugar ng Israel. Pero alam niyo po, sa kamay po ni David, yung 5 bato, sa kamay ni David, yung 5 bato na yun ay naging guided missile. Nalala po natin? Actually, hindi nga 5 eh. Correct ko lang yun. 1 lang. Ba't 5 beses ba niya tinira? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko po, 1 lang. 1 bato yun. Tumama yung 1 bato na yun. Imagine niyo po, gaano ba kalakas ang pagbato ng 1 bato? Hindi ko alam. Pero ang ini-imagine ko, kaya namatay si Goliath kasi yung bato na yun, tumama sa utak niya, yung bungo ni Goliath, nabasag, nagkaroon ng hemorrhage, nagdugo-dugo yung utak. Morbid, sorry. Nagkaroon ng mga ganun-ganun load sa utak niya, kaya siya namatay. Gaano kalakas yung impact na yun sa kamay ni David? Kaya nga, depende kung sino ba yung Diyos na tumawag sa'yo. Kaya nga minsan huwag kang titingin sa kahinaan mo eh. Kasi minsan tingin ka, ay ganito lang ako, ganito lang ako, ganyan-ganyan. Kaya ka pinili ng Diyos kasi para siya ang mag-glorify. Kung paanong kaya niyang kumilos sa isang taong tulad natin. Amen po? Sa atin po, sa simbahan natin, pag natutunan natin sumunod sa anointing, andun yung magtatagumpay ka. Sa grace po ng Lord, walang kahit isa sa atin ang nakagraduate ng, sino ba yung mga pastor sa church? Kanina, daming tinatawag ng mga pastor. Di ba? Yung mga pastor po na yan, lahat po tayo ay hindi nakagraduate sa Bible school. Pero sa grace ng Diyos. Diba? Sa grace ng Diyos, sa awa niya, sa pabor niya, pero dumadami tayo, nag-i-expand tayo. Ilan na bang church natin? 150? Almost 150? Mga ganun. Imagine niyo po, 100 mahigit na simbahan. At alam niyo po, kung binabalikan, nanonood kasi ako ng mga last camp ang pinapagawa ng Lord sa atin ay 8,000 simbahan. Tingnan mo yung katabi mo. Baka isa yan sa mga pastor na nahahawak ng simbahan by God's grace. Amen? Pero alam niyo po, sabi mo, huwag mong minamaliit ang church natin. Ang Rema Evangelistic Church International. Makwento ko lang po ng unti. Alam niyo po, yung mga manggagawa po natin, minsan kala nila bata yan eh. Di ba? Di nila alam. Yung mga manggagawa po na yan, yung mga manggagawa natin, mga workers po natin, pag nagkakagulo sa isang lugar, may napoposes. May lugar po silang pinuntahan, sinarina, isang eskwelahan sa Tingloy. Yung mga bata napoposes. Pag may nagkakagulo na, hindi na nila mapalayas, sino pinapatawag? Ang Rema. Di ba kayo andun yung privilege na, Lord, kasama ako dyan? Meron silang pinuntahan din, umakyat sila sa bundok, isang bundok, umakyat sila, nag-soul win sila. Alam niyo po, meron silang na-sharean. Imagine niyo to isang matanda na nakatira sa isang bundok, na-sharean nila. Nung tinitinan ko, ano ba to, Ermentanyo ba, Mangkukulam, di ko alam. Pinuntahan nila yun at pinatanggap nila. May imagine mo na lang yung backup ng Lord sa kanila no? Diba? Kaya mong sumugad sa mga ganong lugar. Kasi kilala mo ang Diyos na tumawag sa'yo. Amen po? At isang pa, yung, naalala niyo yung last year? Sabi mo, wag mong minamaliit ang church natin. Sino nakaalala nung bagyong Paeng? Diba? Napakalaking bagyong yun at ang galing. Sumabay nung camping, 2020 pala to. 2020 ba? 2020. Di ko alam, basta may bagyo nun. Super typhoon yun. Mali pala yung ni-research ko last year. So, meron bagyo nun ng 2020 during camp natin. Yung bagyo na yun, sobrang laki sa mapa. Nataon na camping natin. Itutuloy pa ba ang camping?
Ang laki, super typhoon yun. Ibina-announce sila sa balita internationally, sobrang laking bagyo. At alam niyo po, may mga lugar tayo, outreach natin, actually, Dinggalan yun eh. Pinapalikas na yung mga tao. Kasi nga, andyan na yung bagyo, pwedeng mag-tsunami or kung ano man. Yung mga kapitbahay nila, yung mga bata, kinuha na yung ibang bata. Kasi nga, pinapalikas na sila. Pwedeng magkaroon ng pagbabaha dun sa lugar. Pero alam niyo po, itong mga manggagawa natin, nagstay dun. Nag-camping sila. Nag-camping sila, nagbabad sila sa presensya ng Panginoon. At ano pong paikliin ko po yung storya, nag-pray tayo nung camping na yun. Pinag-pray natin, ni-rebuke natin yung bagyo na yun. Ano po nangyari? Lumipat ng way yung bagyo. Hindi siya nanalenta sa Pilipinas. Sa grace ng Panginoon. Di ba? Kaya wag mong mamaliitin yung pagkatawag mo kasi kaya kang back-upan ng Panginoon. Last na po, yung isang example. Naalala niyo yung monkeypox? Monkeypox. Yung nagkaroon ng epidemya, ay actually, after ng COVID yun, nagkaroon ng epidemya, monkeypox, yung nagkakaroon ng mga pimple, hindi pimple, mga parang bulubulutong siya sa buong katawan, tapos walang gamot doon at nakakamatay yun. Nagsimula yung magkaroon ng epidemya sa ibang mga bansa. At sa amin po, dahil nagtatrabaho po ako sa ospital ng mga infeksyon, yun po yung i-refer sa amin. At ang naalala ko po noon, nung time na yun, in-alert natin yung buong Rema. Mga manggagawa natin, mga pastor at worker. Naglaan tayo ng 1 linggong panalangin. I-rebuke yan. Palayasin yan. Huwag natin tanggapin yung plano ng kaaway na yan na manira ulit ng buhay. Ano po nangyari? Nawala. Naging monkey lang yung katabi mo. Joke lang. Gising pa ba kayo? Hindi natuloy yung pandemya ng monkeypox. Nawala. Diba? Yun ay sa grace ng Panginoon. So, number 1 po, ulitin ko, appointment. Yan ang para saan ang anointing, i-appoint ka, bibigyan ka niya ng assignment. Number 2, yung abilidad. Abilidad para dyan sa assignment na yan. At yung number 3, last, accountability or aarap ka. Magbibigay sulit po tayo sa Panginoon. Ano ba ang ginawa mo? Sa ability na binigay sa'yo, sa assignment na pinagkatiwala niya. At minsan, naghahanap ka, Lord, anointan mo ko ngayong camping na to. Anointan mo ko, Lord. Gusto kong presensya mo, anointan mo ko. Pero minsan, kailangan mong balikan yung naiwan mong assignment. Balikan mo kung saan ka tumigil. Kasi ang pagkatawag ng Panginoon ay irrevocable. Ibig sabihin ng irrevocable, hindi yan nawawala. Kung tinawag ka niya dati, narinig mo yung tinig niya, hindi yan nawawala. At napakalapit na po ng rapture, pagbabalik ng Panginoon. Mananagot tayo. Ano ang ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? Kasi hindi ka magiging masaya hanggang hindi mo natatapos yung bagay na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Babalik tayo dyan. Hindi mo yan matatakbuhan. Pwede mong takbuhan. Pwede mong ipakita sa mundo na masaya ka. Pero alam mo yun, hindi ka magiging masaya. Hanggang alam mong may unfinished work ka. May pinapagawa sa'yo ang Panginoon na tinatakbuhan mo. So yun po, para doon po ang anointing. Ulitin ko, number 1, appointment, ability, accountability. Aarap tayo sa Panginoon. So maging excited po tayo kung ano po yung mga bagay na ituturo sa atin ng Lord ngayong camp na to. God bless po.